Ano? Iwanan mo sa akin yung anak mo? Diyos mio, paano ko bubuhayin yung bata? Isarili ko nga, halos hindi ko na kayang buhayin. Wika ni Dana na puno ng pagkabigla. Mabuti na nga lang at sarili lang niya ang binubuhay. Umuupa siya ng maliit na kwarto at mag-isang naninirahan dahil nasa probinsya ang mga magulang niya. Aalis si Gracia sa bansa para magtrabaho. Nangako ito na magpapadala ng suporta para sa kanyang anak buwan-buwan. Ano pa bang magagawa ni Dana kundi ang tanggapin ang pakiusap ng kaibigan? Naaawa naman siya kung ipadala ang bata sa ampunan. Tumira si Dana sa apartment na pagmamay-ari ni Gracia. Sayang din kasi kung uupa pa siya. At least kahit papano, makakatipid siya ng upa. Nasaan bang tatay ng batang yan? Naiinis na wika ng nanay ni Dana na si Aling Marcela. Pahiwatig lang na hindi ito sang-ayon sa desisyon niya. Patay na raw ang tatay ng bata, Nay. Sundalo daw ito at namatay sa ambush. Sandaling nanahimik ang nanay ni Dana. Wala na rin siyang magagawa kundi ang suportahan na lang ang desisyon ng anak. Tumawag si Gracia pagkalipas ng isang buwan. Naloko daw sila ng recruiter. Kaya ngayon, nakatenga sila sa Malaysia. Waitress ang inapplyan ni Gracia. Pero pagdating doon sa Malaysia, hindi waitress, kundi pagbebenta ng aliw. Sanay si Gracia sa pagiging waitress, pero ang pagbebenta ng aliw ay hindi niya kaya. Kaya ngayon, kailangan ni Dana na gumawa ng paraan para mabuhay silang dalawa ng bata. Dahil kung si Gracia ang aasahan nila, tiyak mamamatay sila sa gutom. Hindi naman siya pwedeng humingi ng tulong sa mga magulang niya dahil tiyak katakot-takot na paninisi lang ang matatamo niya. Huwag kang mag-alala, anak. Tawag niya kay Baby Joshua. Hindi kita hayaang magutom. Pangako nito sa bata na walang kamuwang-muwang. Kung kaya, dinadala niya ang bata sa barbershop salon kung saan siya ang nagpapatakbo. Dahil kung kukuha pa siya ng yaya, tiyak, mamumulobi na siya. Double purpose ang nangyari. Inalagaan niya ang bata habang nagbabantay siya ng salon. Sakto lang ang kinikita ng salon para masuportahan ni Dana ang pangangailangan nilang dalawa ni Joshua. Mabuti na lang at wala siyang binabayarang upa ng bahay. Nabili lang ni Dana ang salon noon sa murang halaga. At ngayon, unti-unti nang kumikita. Masasabi niya na swerte ang pagdating ni Baby Joshua sa buhay niya. Dahil ngayon, unti-unti nang lumalakas ang kita ng barbershop salon niya. Kaya naman, mas lalo pa niyang inalagaan ang bata at itinuturing na tunay niyang anak. Sobrang mahal na niya ang batang ito. Samantalang si Gracia, tuluyan ng naglaho paglipas ng mga buwan. Ano kayang nangyari sa babaeng yun? Ang sabi nito noon nung huling tumawag na loko daw ng recruiter. Sana okay lang ang kaibigan niya. Nag-alala niyang sambit sa sarili habang pinagmasdan ang anak-anakan na dumidede ng gatas na noon ay mag-7 buwan na. Naputol ang pagmuni-muni niya nang may kumakatok sa pinto. Sino kaya ito? First time na nangyari na may bumisita sa apartment ni Gracia simula nung dumating siya dito. Bigla siyang napatayo. Hindi kaya si Gracia ito? Kinakabahan niyang tinungo ang pinto. Papaano kaya kung si Gracia ito at kukunin na si Joshua na noon ay napamahal na sa kanya? Nag-aalangan siyang pagbuksan ang pinto. Ngunit anong magagawa niya kung si Gracia nga ito? Hindi ba't dapat pa siyang magpasalamat at bumalik na ang ina ng bata para naman magiging malaya na siya? Sabay pang nagulat ang dalawa pagkabukas niya ng pinto. Mali ang inaasahan ni Dana na dumating. Ganon din ang lalaki na napagbuksan niya. Sino ka?
magkasabay pa nilang tanong sa isa't isa. Matapos magpakilala si Dana, siya naman ngayon ang nagtanong sa lalaking kaharap. Hindi pa nakasagot ang lalaki nang biglang umiyak ang anak niyang si Joshua sa loob. Nagmamadali siyang pumasok at hindi niya namalayang sumunod pala sa likuran niya ang lalaking estranghero. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Leandro na isa palang dalagang ina si Dana. Hindi na sinabi pa ng dalaga na si Gracia ang tunay na ina ng bata. Wala siyang balak na ipagkakalat ang totoong kwento ng buhay nila ni Joshua at ni Gracia. After all, hindi naman na nagparamdam pa si Gracia at saka hindi niya kilala ang taong kaharap ngayon. Subalit, ganon na lang namutla ang dalaga nang sa huli nalaman niyang ito pala ang ama ni Joshua at siya ang may-ari ng apartment na tinitirhan niya ngayon. Iisipin pa lang niyang kukunin na ng lalaki ang bata, parang ikakabaliw niya na. Ngunit, ang lukso ng dugo ay hindi pwedeng dayain. Parang nakakita ng nakamamanghang tanawin si Leandro nang masilayan ang batang si Joshua habang nagniningning ang mga matang nakatitig sa lalaki. Napatanong si Leandro kung sino ang ama ng bata. Dahil hindi maipagkailang kamukhang-kamukha ito ng lalaki. Kahit sino pang makakakita, masasabi talagang mag-ama sila. Dahil sa takot ni Dana na makasuhan, kung kaya inamin niya ang katotohanan. Kaagad naman siyang humingi ng tawad at ipinaliwanag niya kung bakit niya iyon nagawa. Pagkatapos, nagmamakawa siyang huwag ilayo ang bata sa kanya dahil mahal na niya ito na para bang tunay na niyang anak. Naintindihan naman ni Leandro ang nararamdaman ng dalaga. Bakit ko naman gagawin iyon? Dapat pa ngang magpapasalamat ako sa iyo dahil inaalagaan mo ang anak ko. Kaagad na huminahon si Dana. Wala sa loob na naitanong niya sa lalaki kung bakit hindi iniwan ni Gracia ang bata sa mga magulang ni Leandro. Hindi pala matatanggap ng mga magulang ni Leandro si Gracia. Dahil sa uri ng trabaho nito, kaya naman hindi niya masisisi si Gracia kung bakit mas pinili nitong iwan ang anak sa kaibigan kaysa tunay na kamag-anak. Hindi na baling magpakahirap sa abroad kaysa humingi ng tulong sa mayaman na mga magulang ni Leandro. Kaya lang, nakakalungkot dahil hindi na ito nagpaparamdam. Sana lang masaya na ito ngayon sa Malaysia. Panalangin ng dalaga. Yun ang simula sa magandang pagkakaibigan ng dalawa. Araw-araw na dumadalaw si Leandro sa kanyang anak. Every weekend naman, nasa bahay ng kanyang lola at lolo si Joshua. At talaga namang giliw na giliw ang mga matatanda sa bibo nilang apo na ngayon ay nag-uumpisa ng maglalakad. Laking pasasalamat ni Dana at magandang pakikitungo ng mga matanda sa kanya. Taliwas sa sinasabi ni Leandro tungkol kay Gracia. Oo nga, at naging waitress si Gracia sa bar, pero mali ang iniisip ng mga matanda tungkol sa kanyang kaibigan. Naniniwala si Gracia sa sinabi ng parents ni Leandro na namatay na ito sa ambush. Pero buhay pala ito at nagpapagaling lang matapos makoma ng higit 7 buwan. Kaya, nung tuluyan na itong nakarecover, saka pa niya nagawang puntahan ang kasintahan at doon niya natuklasan ang anak nila ni Gracia kung saan inaalagaan ni Dana. Hindi na bumalik si Leandro sa pagiging sundalo. At ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Hanggang sa isang araw, hiniling ni Leandro na pakasalan siya ni Dana upang magiging tunay na ina na siya ni Joshua. Natutuwa si Dana at pareho pala sila ng nararamdaman ni Leandro. Dahil ang totoo, gusto na niya ang lalaki nung una pa lang niya itong nakita.
Kaya naman, hindi na pinapatagal pa ni Dana at kaagad niyang tinanggap ang alok ng lalaki. Hindi tumutol ang mga magulang ng binata, bagkus tuwang-tuwa pa ang mga ito. Dahil sa wakas, isang matinong babae na ang napili ng kanilang anak. Ganon din ang mga magulang ni Dana. Kaagad na pumayag ang mga ito dahil talagang dihado naman ang kanilang anak kung iisiping maigi. Ngunit ang tuwang nadarama ay biglang nawala ng isang araw. Lumitaw si Gracia. Gusto niyang bawiin ang mag-ama na noon ay nakatakda ng angkinin ni Dana. Hindi siya makakapayag na mapunta kay Dana ang lalaki na noon ay inakala niyang patay na. Nanlulumo si Dana dahil kahit saan tingnan, wala siyang karapatan sa mag-ama. Hindi na nakipaglaban pa si Dana. Anong laban niya sa tunay na ina ng bata? Kung sana ay nagparamdam lang ito sa nakalipas ng 2 taon, hindi sana mangyari ang ganito kakomplikado ngayon. Hiniling na lang ni Dana na alagaang mabuti si Joshua bago pa niya nilisan ang apartment. Sobrang sakit. Hindi sukat akalain ni Dana na mararanasan niya ang ganitong pakiramdam. Nagkamali si Gracia sa kanyang desisyong bumalik sa mag-ama. Ang laki na pala ng ipinagbago ni Leandro. Ang Leandro na dating baliw na baliw sa kanya noon, ngayon ay pinandidirian na siya. Hindi na siya ang mahal ng lalaki, kundi si Dana na. Ang mabuting ina, hindi kayang kalimutan ng anak na iniwan lang sa isang kaibigan. Madiin na wika ni Leandro. Doon pa lang, nakita na ni Leandro ang malaking pinagkaiba ni Dana at Gracia. Kaya naman, walang kagatol-gatol na pinili ni Leandro si Dana. Kaagad na sinundan ni Leandro si Dana sa probinsya kasama ang anak nilang si Joshua. Ayaw lumapit ng bata sa tunay niyang ina. Si Mommy Dana ang hinahanap ng bata. Hindi kayang tanggihan ni Dana ang mag-ama. Dahil ang totoo, mahal na mahal niya na ang mga ito. Hindi kayang pigilan ni Gracia ang nakatakdang kasal ni Leandro at Dana. Kung sa bagay, kasalanan niya kung bakit nahulog sa isa't isa si Leandro at Dana. Laking pagsisisi niya na nagawa niyang kalimutan ang anak niya. Simula nung naloko sila ng recruiter sa Malaysia, napilitan siyang ipagbili ang kanyang sarili sa iba't ibang mga lalaki. Doon, masyado siyang nawili mula nung natuto na siyang paikutin ang mga lalaki sa kanyang mga palad. Ngunit ang lahat ng bagay ay talagang may katapusan. Ngayong laos na siya, saka pa niya naisip na umuwi ng Pilipinas. Ngunit, hindi niya akalaing buhay pa pala si Leandro. Kaya lang, pati ang feelings ni Leandro ay nagbago na rin. Kahit ang anak niya, hindi niya mahahawakan dahil hindi siya kilala. Paglipas ng ilang buwan, nabalitaan nilang nakaratay na pala si Gracia sa banig ng karamdaman. Nakuha niya ang sakit mula sa kung sinong lalaki na naging customer niya noon sa Malaysia. Humingi muna ng tawad si Gracia sa nagawa niyang kapabayaan sa kanyang anak. Lubos naman siyang nagpapasalamat kay Dana dahil hindi nito pinabayaan ang anak niya. Si Dana ang mas nararapat na tawaging mommy ni Joshua. Kasabay ng libing ni Gracia, nilibing na rin nila sa limot ang masakit na nakaraan.